Pintura, permit at puyat. Realities ng Archilife. Ako si Architect Angel Perez ng AMAX Property Management. At ako naman ang iyong host, Architect Hans Triton Construction. Architect Zoe Tatad, Procase Design Studio. I'm Architect Jen Bautista from MJPB Design. I'm Chris De Guzman from Davis Paints Philippines. Yon. At nandito tayo ngayon sa Ang Archi Mo Naman na Naman. Anong pag-uusapan natin ngayon? Okay. Realities ng Archilife, pintura, permit at puyat. Shots fired, number 1. Go! Okay. Unahin na natin to. Game. Ano ang record mo sa pinakapatagal mong walang tulog? Siguro, ladies first tayo. Davis. Chris, go for it. Nakatulog ka na ba? Parang Nabigla. Parang kanina lang magkasama tayo. Madaling araw. Napuya tayo kagabi. So we went home around, 1. You went mga home trio. around 1. Oh, ba't parang hindi sure si... Ikaw Parang hindi sure si Chris. Yun, inumaga Buntik kami na. from the event. Okay. So isa sa mga late ko ngayon. Anong event yan? Mga UAP event ba yan? UAP event Okay, last night. okay. Yung mga Ay, malinaw sa asawa ni Chris. Malinaw UAP event ho yan. Okay, sige. Kasama ko si Architect Angel. Kasama. Hello! Hi, Ma'am Georgie! Together with my boss Andito ba last siya? night. Okay, okay. Di ba? Hi, Ma'am Georgie. Record mo, pinakamatagal. Oo. Kasi yun yung tanong eh. Balik 24 hours. Kape pa. Kape ba? Kape ba? Oh, cheers tayo. Cheers tayo. Cheers. Yes. Siguro, there's an instance na nag-meet ang client 4 p.m. Tapos kami mag-inom hanggang 2 AM. a.m. Siyempre, uwi pa ako. Wow. So, yung mga ganung oras hanggang 5. Okay. So, mga 4 to 5 hours. Nasa Yun yung office tulog na lang lang. niya. Sarap. Medyo mahina. Kumbaga, kung i-compare mo sa standard ng architects, 4 to 5 hours na tulog, medyo ano yan, nasa intermediate level. May naalala ako nung college first year college. Birthday ko. 72 hours straight. Tapos wala na. Kinabukasan na. Bagsak na talaga. Hindi na kaya. Wow. How about si Ma'am Jen, si Mag-take Archie off ako Jen? dun sa student life. Mm, So, very remarkable yung puyat talaga as student. tama, no? Pareho mo rin, this is 3 days straight. Mm. May 20s lang nun eh. So, or late teens eh. So, 3 days straight talagang walang tulog yun. Tapos, on the second day, on the third day, parang mas, tapos yun nga, bigla kang bagsak. May time din na out of the country ako. Iniwan ko yung project, dapat matapos na yun in 3 weeks. So, the first week, I made sure, okay, pagdating ko ng US, second, third, yan na, problema na. So, tumatawag na sa akin yung client. Architect, parang dito matatapos. So, from the flight, pag uwi ko, diretso na ako sa site. So, 16-hour flight. Diretso. Pag lapag ko, diretso sa site na nandun ako ng mga 12. So, technically, parang 3 days straight. So, sabi ko, huli ko itong ginawa, estudyante pa ako. I'm in my 30s na. Ganun talaga yung buhay ng Archie. You have to be there. You have to be Bawal matulog. hands-on ano? eh. Oo. Especially pag ita-turn over mo na, you have to make sure na Ayan. So, walang tulugan talaga. Ako parang nung estudyante pa, thesis. Parang Okay. diretso na ako sa defense ko kinabukasan. Pero hindi ako umabot ng 3 days. Ba't sa akin mo tinatanong? Kasi kaklase kita. Parang kayo magkasama nun hindi ba? Hindi. Sigurado ko hindi. Sigurado hindi. Iba yung kasama. Oh, kilala ko nga eh. Kilala ko. Cheers! Cheers! Yun. Cheers, salamat. Alrighty. Kung hindi nyo natatanungin, lahat kami dito, kape ang iniinom other than si Architect Joe. Hindi ako umiinom kasi ng Kakaiba kape. So, anong Siya- inumin ko? Tama. So, siya ay umiinom ng Coffee. coffee-flavored brandy. Ano ba yan? Brandy. Brandy, pero coffee-flavored. Bakit hindi ka nagkakape? Nagpa-palpitate ako. Pati walang Spell effect. palpitate. Basta, hindi ko gusto yung lasa ng kape. Gen Z ka ba? Siya lang ang Millennial? Ano ba architect yan? na Hindi nagkakape. Hindi, since college, hindi talaga nagkape. Ever since. Okay. Kahit puyatan, wala siyang effect. Natikman mo na yung kape. Ng alin. Any coffee? Any Oo coffee? naman. So, ano Oo. ininom mo para stay awake? Ganyan, ganito.
baka mapunta pa tayo sa next ibang topic na kasi. baka mapunta pa tayo sa ibang topic kung ano iniinom Pero niya how do kay you like your Joey. coffee? Ako black lang talaga for the past 8 years talagang Okay. So ikaw black. black lang. Ako din black Sabi basically. nila once you go black, You never go back. Pero ako, black din ako. Ikaw, how about you? Lately, nag-black because dahil sa tumataas na yan. Ikaw, Mabing. grains Minsan, tumataas. minsan Grains, high black, grains. minsan with cream. Yung With kay cream, Mabing sugar. halo nito eh. Spike na. Nag-spike Spike na. konti. oo. Konti lang. Yan ang uso ngayon, coffee with brand. Average mo, gaano karaming kape? Ako, sa office siguro, average na yung 3. Minsan nagiging 5. Pero 3 na yung minimum. Ako Ikaw? In a day. In a day. In a day. Minimum. Average ko 6 cups a day. Lakas kayo mag... Pero Walang I'm palpitations trying to- yun? I'm trying to cut it. Ang minimum ko to survive a day is 2. Pag hindi ako nakaka at least 2 cups, medyo sumasakit ulo ko. Ulo mo, yes. Technically, caffeine withdrawal eh. Pag ganun. Pag kinat mo bigla. Psychological na ba yan? May effect siya eh. Meron May effect talaga. talaga eh. Sasakit ulo mo eh. Di Not ba siya unless, same kapag ano? not unless kung psychological lang, masakit ulo ko. Possible ba yan? Parang guni-guni kong masakit ang ulo today ah. Pero ganun din ako, may withdrawal. Most of the time, pag nagko-coffee lang ako pag malamig. Pero not to the extent na 3 cups a day. No. Hindi yung parang, Max, I mean, max. hindi yung lagi ka naghahanap ng coffee. Pero ginawa ko nung college, 6 glasses, tall glasses of coffee para magising, para matapos yung isang plate. At the end of the 6th glass, tulog. Hindi ko din nagawa. Effective siya. Grabe, yun. ah. Pag nag-coffee ka, Hindi. Ngayon, siya kasi baliktad yung case niya. Naka-6 na kape siya, pero nakatulog pa. Di ba? Usually kasi you take coffee para Hindi makatulog. hindi makatulog eh. Pero umaabot ka sa punto siguro na medyo immune ka na. So parang it's nothing anymore. So kaya pag uminom ka, parang mas comforting. Siya, nakakatulog siya. Ako minsan nakakatulog din ako kahit Pero nagkape. nag-start ako at coffee 3 years old. Si Ma'am Jen kaya, yung nakakailang kape ka sa opisina? Ano lang, max na yung 3. 3 din? Okay. Max na yun. Max na yun. Ah. Pero I always drink coffee. Ano rin, I like drinking coffee. Parang part na din siya. Pag di rin ako nakainom in a day, nahanap na. hinahanap din. Sumasakit din ulo mo. Hindi naman. Hindi naman. May threshold kasi yan eh. Like ikaw, 6. Pag hindi ka talaga umabot dun sa minimum nun, sasakit ulo mo. Yung 3 medyo okay pa. Isa, kaya pa yan. Ano ang nagpapasakit ng ulo mo sa project? Lahat. From clients to staff to suppliers. So, dapat wag na mag-project. Ewan ko ba't ako napunta dito. What is your why? Why do you look for pain? Firstly, lahat naman tayo, I believe, passion natin. Yeah. Di ba? Yeah. Masakit ang passion. Masakit siya na passion. So, it's something that we love to do. And even if it's hard, we go through it. Yun, ganun. So, siguro, just yesterday, naglakad kami ng permit. Part din ng sakit ng ulo is the system. Ay, sinabi mo pa. Saan to? Saan Sa area Batangas. to? Batangas. Okay. So, matagal, usual. okay. The usual. Most of the government offices pa chill talaga sila. So, we have to contend with that. Yun. So, basically, yung matagal. Tapos, luckily, sa mga provinces, wala masyadong mga, alam niyo na, yung mga... Ano yun? One Hindi of the namin boys. alam yun. Pero kumusta yung timeline ng projects? Kung permit pa lang, problema na. Ano naman, okay naman. Kasi aware din naman yung clients. Tapos, the project we're working on is under Homeowners Association. Okay. So, meron din silang strict Factored in rules. And they are aware of matagal yung mga permitting. Yeah. So, on a certain level, pinapayagan nila yung mga pwede. Like, Pag ganyan na project mo overseas, at least outside Manila, how do you do it? When you travel, of course, hindi one day. Is it one day to begin with or multiple days, 2-3 days? I go there twice a week. Twice a week, okay. So, balikan, minsan I stay overnight. Okay. Tapos, I have my team na may barracks doon Okay. kasi we also do the Iwan na construction. sila. Iwan na sila. Pero I have my assistant na technical. Twice a week,
andun sila, straight na yon, nakabilit sila sa, ano lang naman, Airbnb. Parang That's the most ideal setup. So, I think the factor there is manage yung expectation ng client. Oo. Kasi minsan, ang expectation, dapat laging nakikita nandun yung architect. Yeah. Pero kasi periodic visits lang naman ang Yes, contract. correct. Magandang na-outline at the Correct. start. Mm-hmm. Ikaw, Joey, meron kang horror stories sa mga projects mo? Itong Wala Crokis, masyado. maraming project to eh. Hindi. Crokis eh. Oo. Wala masyado. Since design lang ang Crokis. Majority ng clients, swerte ako. Pero ano yun, siyempre, may ganon. May mga ganon. Depende kasi sa contractor, di ba? Dapat ma-execute na, ma-implement nila yung design. Meron talagang hindi nakikinig or gagawin lang nila yung gusto nila. Alam mo yun? Yung walang respeto sa designer. Sa Tingin ko yun na yung design. pinaka Nakikinig sila ngayon. Ano gusto mong sabihin sa nila? contractors. Hindi. How do you deal with those contractors? Teka lang. Host ba to? Bakit bigla nagtatanong to? Kasi interesting kasi Tama sasabihin naman. niya. Tama naman. Diba? Tama yung tanong niya. Yun din tanong ko eh. Sige, go for it. Well, siyempre, Cheers tayo dyan. Cheers tayo. Cheers dyan. muna. Cheers tayo. mas masayang sumagot pag may cheers. Okay. Okay, so going back. Uubos yun. So ngayon, hindi ko na kaya siyang ayusin. Okay. Dapat connected palagi yung owner, contractor, and architect. Siyempre. Ayun, usap lang siguro talaga naman. I think may value na nadadala. Some clients bring in a project manager para at least may Yes. taga-pukpok. Right? And do you do that? Do you... Sa ibang project. Okay. Most of the projects wala. Depende siguro sa laki. Sa laki, no? Oo. Scope ng project. Depende sa laki. Pag naging complicated na, then that's the time you bring in a special consultant for it. Yes. Okay. Project manager, Okay. owner's representative. Makes sense. At least, medyo nakita natin how, syempre, two female individual, mga architects, ang background nila, very separate, no? Very kakaiba pa rin sila, individual, unique. Pure so, design? design? Design and build. Design and build. Crafting. Yeah. Doon tayo kay... Pero if I may just add, this is a very nice platform. Kasi dati wala namang ganito eh. Wala. Ang nakikita ko talagang main problem over the years ng client, designer, architect, contractor, the entire system is hindi lahat aware sa practice ng architecture. So, ang daming gray areas, ang daming points of dispute. Hindi katulad ng, di ba, kukuha ka ng wedding coordinator or ano, parang madali, simplified eh lahat. Ngayon, since may ganito, kung ang arte mo naman, somehow makaka-reach out tayo sa mga homeowners para maintindihan nila yung value ng each role. Na ano ba yung standard. Kasi ang dami talagang dispute eh. Ako being the oldest here at 39. Yeah, tama yun. Tama yun. Okay. Parang Tama yun yung challenge talaga eh. Kasi hindi tayo na nga lang sa university, hindi tayo educated eh. Paglabas natin, paano bang mag-practice, di ba? All the more yung clients. Wow. Minsan hindi nila alam eh. So, i-ano nyo tong ang arte mo naman. Yes, siyempre. Actually, magandang topic yan sa mga later episodes natin. Kasi ang kadalasan pagdating sa clients na lumalapit sa atin, ang assumption nila kasi most likely parang alam mo lahat eh. Di ba? Oh, do you do this? Do you do house? Do you do airport? Do you do commercial complex? Di ba? So, yan, kahit na may involvement ng design dyan, pero iba-iba pa rin yung diskarte. So, iba-iba pa rin talaga. Oo. Either that or minsan, parang hindi mo, as architect, drawing lang or design lang. Ngayon nga, part of competition natin is mga foreman eh. Foreman talaga. I mean, pa sa building, I mean, di ba? So, hindi, maybe it's another topic. So, dapat hindi, di ba? So actually, we have a project and I'm working with Hans on that. Parang yun yung competition eh. Parang yung DIY culture yan, correct. nakukuha from the West, di ba? Parang it kind of blurs out yung
dealing with professionals, kaya naman namin. Oo. Alam naman namin yan. May YouTube University naman. Tama. Totoo yun. Totoo yun. The Yeah. danger in the DIY culture. For especially for home builders. Yeah. Syempre kung mga buildings na, definitely ibang na yun. Buildings or horizontal developments or yun. Pero for starting out architects, yung mga newly grad, they have a hard time establishing their practice or their profession ng walang talagang education din sa media, Yeah. sa mga homeowners. Yeah. Totoo. Yeah. Especially nowadays, meron ko you touch upon foreman kanina, di ba? So ngayon meron na rin tayong tinatawag na a bit I would say a level above foreman, which is yung mga decorators. So hindi sila architects, hindi rin sila interior designers, stylists. Correct. Iba rin 'yon. Oo. Kasi mas adept sila, mas magaling sila makipag-usap than the foreman, mas may background sila pero hindi sila interior designer or architects. Yeah. And they're making good money, di ba? Kukunin mo lang sila, konting ganito, bigyan mo lang sila ng parang professional fees nila and they do the shopping for you. Yeah. Basically, yun yung ginagawa ng interior designer at saka ng mga architects di ba? Which I think, we can learn a lot from them also. How do they Yes, package the yes. services? Yeah. Diba? Hindi naman para maging antagonistic, pero pwede namang Unang-una doon sa tingin ko yung rate. Yeah. May pinagkaiba agad doon. If you get interior designer, if you get architects, meron ng premium. 'Di ba? Kasi there's this thing called liability . Yeah. So pag ito yung ginamit mo kasi as an architect, syempre habulin ka ng client, 'di ba? Parang ito kasi ni-spec mo and umaasa ako sa iyo na you know this, 'di ba? And I'm not saying naman na nothing against decorators, pero sila sa stylist, ang talaga is yung effect, how it looks, how the whole thing works between spaces, okay na sa kanila yon. Pero nawala yung part na siguro kahit papaano yung liability. Why? Kasi ang architects may license . You go around due to your line of work, you go around, you talk to a lot of designers. I guess hindi lang architects yung nakaka-deal mo. No? So, ano ba ang usong wall finish ngayon? Yeah, yung usong napapanood wall mo? finish ngayon, yung mga industrial look na wall finish. So, Hindi fluted, pare. Hindi. Hindi. Aside from fluted, of course. So si Davis, nag-produce ng Davis Wall Art Industria. Okay. Ngayon, ito ginagamit ng mga known institution restaurants, like can I say a brand, which is Jollibee. Okay. All over Philippines. Ito na yung ginagamit lahat ng nire-renovate na Jollibee and yung iba, mga... Anong brand? Anong second? Jollibee and Starbucks. Kahit sa bahay natin or sa mga nagtatayo ng coffee shops, ito yung usong-uso kasi talaga ngayon. Bakit? Bakit siya naging uso? Who sets the trend? Yeah, that's my question. Who sets the trend? Definitely with this one, hindi kami nauna. Okay. Pero in regards with other paints, that's why Davis Painter invented. So kami yung mga naunang mag-produce ng colored paints. Before, color white lang. Okay. Then nauso yung from solvent base or may amoy, napunta tayo sa water base. Hanggang nagkaroon tayo ng odorless paints. Hanggang yung quick dry enamel natin, si Davis unang nag-produce sa Philippines, ang alam ko, ng water-based quick dry enamel. So very useful ito ngayon sa mga condo units, offices. So kahit nag-meeting tayo dito, hindi maamoy. Hindi maamoy. Yeah. Yes. And yan, yung mga nabanggit mo yung regarding sa fire rating paints. We do have also that. One of our new product yun, Davis Charcomax. Okay. Anong pangalan? Charcomax. Charcomax. How do you spell it? Charcomax. Bakit char? Charcoal ba to? I'm not sure with the relations with the product. Kasi di ba, Kinalaman kapag gusto mo mawala yung amoy, maglalagay ka ng Odor, di ba? Yes. Or newspaper, uling. Yan yung mga Pero yung mga nakasanayan. nabanggit kong products ng mga water-based, odorless, very gamit na gamit siya ngayon talaga sa market. Kasi nga, lalo sa condos, di ba? Bawal yung may amoy. Magreklamo yung ibang tenants. Then, when it comes to waterproofing, we do produce positive, negative side waterproofing. Mga bagong produkto na water-based. Yung concern ni Architect Angel sa project sa projects niya. Natuwa siya kung sino yung pumunta.
Ang next question nila, paano magkakaroon ng livelihood yung mga tao doon na nire-relocate? Okay. So doon ako pumasok. It's an opportunity. Sige ma'am, why don't can we train those people, babae, nanay, tatay, para magkaroon ng idea on how to learn the basic paints of being a painter. Maganda yun, ha? Maganda yung program na yun. Actually, I had a project before. Dialysis center to. Tapos biglang pagdating ng site, nagulat yung client kasi mga babae yung painters. Diba? Okay. Ang rationale nung contractor, mas may pulido. eye for detail, mas pulido. Mas Tama. OC. Mas OC yung mga babae. And Okay. that time, I think hindi lang kami nagle-lecture. We do have samples. So, in that case, meron ba kayong parang certification or yun nga, may academy kasi kayo, mabilis kayong magbigay ng certification. Mabilis kami maghanap ng tao na, dumaan ba kayo sa Davis, ganyan. Yes, we do have giving certificates before. Okay, Up to before, now. okay. Up to now. Pinaka-ma-arcing project so far na na-encounter mo? Pinaka-ma-arky, when you say pinaka-ma-arky, ito yung talagang yung may impact. Mahirap. Maganda. Arky naman ang project. Although alam ko naman lahat, you're proud of your projects, pero ano yung pinaka? Saks, ang hirap. Si Ryan na lang. Tanungin natin si Ryan. Yung pinost mo, yung resort siguro for me. Sa Zambales? Sa Zambales, yes. For me, pero it might be different kay Meron kang Angel. pinost na parang townhouse project na medyo Triangle. Triangle. Parang Scandinavian yan. Parang parang nagkaroon ako ng professor dati na ang trademark din niya ganun triangle, yung mga bubong ng harap ng bahay. Ang Arky mo naman is never just about projects. It's more of the totality of what we encounter on a daily basis, di ba? So from materials to the people that you meet, from the clients, different clients for that, at saka yung LGUs, kung ano yung problema natin sa LGUs. We all, kumbaga, at the end of the day, ang Arky mo naman podcast, basically, meron yung say sa lahat ng bagay-bagay. And we have to start calling them out kung ano yun. Kasi yan yung apektado tayo on a day-to-day basis, di ba? So, kaya sa tingin ko, on that note, tama naman yung sinabi mo kanina. Yung professional, Okay. yung mga Projects. Sponsor. at mga sponsor. Alright. Sponsor. Naitawid mo talaga yung sponsor na yan, ha? Oo Sige, naman. pwede na rin. Andito naman si Davis, Huwag nating kakalimutan. Ang Arky mo naman! Na naman! Season 2!